Yan. So for the third session, ang ating speaker, no, he has been pastoring the church in Calvary Chapel, Montalban for 15 years now. So I've known him for quite some time. Actually, mga binata pa kami noon. Magkakasama na kami niyan sa ministry. We were able to go to different places sharing the gospel. So si Pastor Ruel, no, since nung nakita ko siya, ganyan na talaga itsura niya. So hindi siya nagbago. Physically. But spiritually, of course, he improved so much, no? He had grown so much. Now, he is the type of a servant who always had a joy in his heart. Why? Because his wife's name is Joy. So let us all welcome Pastor Ruel Castillo! Bakit lalaban? Salamat, Pastor Andy, sa napakagandang introduction. Okay, maraming salamat po sa opportunity na makapag-share ng blessing po sa inyo spiritually. Bago po tayo mag-umpisa, pwede po tayong tumayo at basahin po muna natin ang salita ng Diyos. James chapter 2 verse 1 to verse 13. My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality. For if there should come into your assembly a man with gold rings in fine apparel, and there should also come in a poor man in filthy clothes, and you pay attention to the one wearing the fine clothes, and say to him, you sit here in a good place, and say to the poor man, you stand there or sit here at my footstool. Have you not shown partiality among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith, and heirs of the kingdom which he promised to those who love him? But you have dishonored the poor man. Do not the rich oppress you and drag you into the courts? Do they not blaspheme the noble name by which you are called? If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. You do well, but if you show partiality, you commit sin, and are convicted by the law as transgressor. For whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point, he is guilty of all. For he who said, do not commit adultery, and also said, do not murder. Now if you do not commit adultery, but you do murder, you have become a transgressor of the law. So speak and so do, as those who will be judged by the law of liberty. For judgment is without mercy to the one has shown no mercy. Mercy triumph over judgment. Father, we thank you so much, Lord, for the opportunity, Lord, to sit at your feet, to hear from your word. God, may you speak to us like Prophet Samuel. Speak, Lord, for your servant is listening. We love you, Jesus. Speak to us, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, pwede na po tayo magsiupo. As Pastor Lito shared, James chapter 1, verse 23, count it all joy when you face all kinds of trial or multiple trials or various trials. And sabi ron, so that the testing of your faith may produce perseverance or patience. Then Pastor Fidel shared about John chapter 1, verse 22, be doers of the word, not just hearers only. And sa oras na ito,
Binigay po sa akin ng text sa chapter 2, verse 1 to 13, dealing with partiality. Sabi sa verse 1 ng chapter 2, "My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with partiality." Sa NIV, not show favoritism. Sa NLT, if you favor for, some people over others. Sa King James Version naman po, with respect of person. So yung word na partiality in the Greek literally means to receive the taste. It's referring to making judgment based on external appearances such as manner of dress, color of skin, or any other physical differences. Very familiar itong verse na ito sa 1 Samuel chapter 16, verse 6 to 7. Nasabi dito, "So it was when they came that he looked at Eliab and said, 'Surely the Lord's anointed is before him.' But the Lord said to Samuel, 'Do not look at his appearance, at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.'" Man look on outward appearance, but the Lord looks at the heart. In other words, mga kapatid, the Lord looks beyond the external. We make judgment based on what we see, katulad ni Prophet Samuel. But we don't see the inward part. Kung tatanungin ko po kayo, sino mas gwapo po sa amin ni Pastor Dave? Ha? Sino gwapo? Taas ang kamay. Pag tinaas niyo ang kamay, ibig sabihin, gwapo si Kuya Dave. Ayaw kayo magsinungaling. Magsabi kayo ng katotohanan. Ayun, si Pastor Anthony. Thank you, bro. That means partiality. That's what partiality means. Receive the taste, making judgment by outward appearance. Now, si James will give us an example not to show partiality. Kaya sabi sa verse 2 to 4, verse 2 to 4, "For if there should come into your assembly or synagogue a man with gold rings in fine apparel, and there should also come in a poor man in filthy clothes, and you pay attention to the one wearing the fine clothes, and say to him, 'You sit here in a good place,' and say to the poor man, 'You stand there and sit here at my footstool,' have you not shown partiality among yourselves and become judges with evil thoughts?" So si James, binigyan niya larawan dito ang isang mayaman na may magarang kasuotan. Yung word dito na apparel, ibig sabihin colorful, radiant, bright clothes. Ibig sabihin na kapag nakita mo ang isang tao dito na pumasok sa church, talagang mapapatingin ka. At mayroong kasuotan ng maraming mga singsing. Kapag marami ang singsing na suot mo, ibig sabihin, you are a rich man. But sa poor, sabi ron, meron siyang filthy clothes. You see, ito yung problema, kapatid, even sa early church. Nagkaroon ng discrimination. Discriminating someone by outward appearance, and this is what happening to the churches today. Na palaging nagbe-base palagi sa mga panlabas na panlabas na kasuotan. O si mayor darating, kailangan lagyan ng carpet yung church, or si congressman, or si sis na malakas mag-text o malaki mag-text to. Kailangan ayusin niya, asikasuhin niya yan. Or else wala tayong mababayarang renta sa church. You see, kung naging problema ito sa early church,
ganito rin ang nangyayari sa mga churches ngayon. At one time po, nakadalo po ako sa isang church. Baguhan akong Kristiyano. Pagpasok ko sa church, ang laki ng church. Isang gym, yung laki niya. Nagtaka ako, nagtinginan sa akin ng mga tao. Sabi ko, parang artista to. Ang tingin ko parang, you know kung bakit sila nagtingin na sa akin? Dahil nakashort ako. Bawal ang nakashort sa church nila. And you see, itong mga Christian church, sila'y tumitingin sa mga outward appearance. At one time, pauwi kami galing Bicol sa airport naman. May kasabay kami ng mga, sinasabi lang Christian sila. And yet, nung nagpakilala akong pastor, bigla akong tinignan mula ulo hanggang pa. Ginawa ko. Alam mo, parang nandito ako sa sarili ko. Parang hinatulan ako kasi sa kanila, kapag pastor ka, dapat maganda yung kasuotan mo. Dapat, kung yung Diyos sa pinaglilingkod mo, sinasabi nila, dapat magre-reflect sa'yo. Dapat mayaman ka rin. And sad to say, marami mga churches na ganyan. Laging nagbe-base sa mga outward appearance. At isang beses pa sa church, may mga missionary na pumunta. At sabi sa akin, I'm looking for your pastor. Hindi naman po palagi ang kalbo masama. Palagi na lang nami-misinterpret tong ulo ko. Sabi ko, I'm a pastor. Huh? So how many people come to our church were judged and not welcome because of their outward looks? When we treat people based on outward appearance, it grieves the heart of God. Amen? Amen! Huwag po tayong magtatangi. Yan ang napakaraming problema sa churches ngayon. So whether you are Filipino, Amerikano, Cappuccino, Topico Blanco, napunta tayo sa kape. Pati sa kape may discrimination. Yung word dito na sabi ron, become judges with evil thoughts. Yung word na thoughts, ibig sabihin sa Greek, logismos. Logismos, dialogue, inward reasoning, dialogue with ourselves, and judging someone with our minds. Yun ang logismos. According to Psalm chapter 19, verse 4, let the words of my mouth and the meditations of my heart. That means what comes to our mind will eventually come into our hearts and put into action. You know what sabi ni Jesus? Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Question, kapatid, what kind of evil thoughts in our minds when we treat people with partiality? You know, minsan hindi po tayo nagiging aware po dito na nagiging judgmental na po tayo dahil sa pagbabase natin. Saan naririnig lang natin? Saan nakikita natin? Sa kaalaman na meron tayo. We call it silent judgment. We can smile to someone, but in our hearts, sinasabing, I don't like you. Hindi kita gusto. And how many of us, kapatid, are guilty? Na pwede tayong, hey, hello, how are you? But in reality, yung hearts,
malayong-malayo sa sinasabi. So, kaya sabi sa verse 5, let's move on. Verse 5. Listen, my beloved brethren, has God chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom? So again, the poor of this world simply have more opportunity to trust God. Therefore, they may be far more rich in faith than the rich men. You may be not rich today, kapatid, or ever not be rich in your lifetime. You know what, kapatid? The good news is that you can be rich in faith. Amen? This was the problem in the early church. Discriminating against the poor. Si Jesus, madalas siya nagmi-minister sa mga mahirap, sa mga lepers, sa mga prostitutes, sa mga tax collector. And even nag-minister din siya, even sa mga rich. The young ruler, di ba? You know the story. And even si Jesus at the temple, na nanonood siya at nakikita niya ang mga nagbibigay ng mga o naguhulog ng salapi doon sa temple at nakita niya ang mga mayaman ay naguhulog din. But ang mahirap ay naghulog o nagbigay out of her poverty. At alam niyo, sino ang kinalugdan ng Panginoong Yesus? That widow na naghulog ng 2 pennies. Because she gave out of her lack. God chosen the poor to be rich in faith. Sabi ni Jesus sa the Mount Sermon, blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Malachi chapter 2 verse 9. Ano sabi dito sa Malachi chapter 2? Therefore, I also have made you contemptible and base before all the people because you have not kept my ways, but have shown partiality in the law. Verse 6. Let's move on. But you have dishonored the poor man. Do not the rich oppress you and drag you into the courts? Do they not blaspheme that noble name? Keep in mind, kapatid, na si James, he wrote this letter sa mga Jewish believers. And nasabi niya, do they not blaspheme the noble name? Or noble or worthy or honorable? The Jews don't say the word God. They don't say Lord. They use the Hebrew word Hashem. Ibig sabihin, Hashem, the name, because they define the name of God so reverent, so holy, that they don't even pronounce it. Gaya na lamang na hindi nila mabigkas ang pangalan ng Diyos. That's why, yung salitang name by which you are called. The word called sa Greek, ibig sabihin, apikalistai, that's the word used for a wife taking her husband's name in marriage or for a child being called after his father. Kapatid, you were called by his name. And God called us sons and daughters. And meron po tayong privilege, kapatid, na matawag ang pangalan ng Panginoon. Proverbs says, the name of the Lord is a strong tower, and the righteous runs through it. Call upon the name of the Lord, and you will be saved. Tumatawag po tayo sa Panginoon, kapatid, sapagat umaasa po tayo, kapatid, na matutugunan ng Diyos ang ating mga kahilingan. At sad to say, ang mga rich, masyado nilang binablaspheme yung name ng Panginoon na ating tinatawagan.
Verse 8, let's move on. Verse 8, if you really fulfill the royal law, according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. You do well, but if you show partiality, you commit sin and are convicted by the law as transgressor. Tandaan natin, ang partiality, kapatid, is considered sin. That dishonor God and break His law, it can destroy the unity of the Spirit that the Bible commands Christians to preserve. Question, kapatid, how do you treat people? Is it based on outward appearance or based on inward part? You see, let us treat people the way we treat ourselves. Kaya nga sabi dito, you shall love your neighbor. Sabi dito, you do well. Sapagkat kung mahal po natin ang ating mga kapwa, we fulfill the royal law. But if you love those who love you, sabi sa scripture, what reward will you get? Kung mamahalin lang po daw natin yung mga taong nagmamahal sa atin, wala raw po tayong gantimpalang matatanggap mula sa Panginoon. To show favor to some people, but not to others is sin. And are we guilty, kapatid, of this sin of partiality? Favoritism is a sin, putting us a category of adultery and murder. 1 John chapter 4, verse 20 to 21. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brothers also. You cannot say, kapatid, na mahal ko ang Diyos. At sabihin mo na, hindi ko gusto yung mga tao sa church. Kaya mga kapatid, do not show favoritism. Si Paul, binigyan niya ng instruction si Timothy according sa 1 Timothy chapter 5 verse 19 to 21 regarding sa mga issue na mga leaders sa church or against sa elders. At si Pablo, nasabi niya itong instruction ito. Sabi, do not receive an accusation against an elder except from 2 or 3 witnesses. Those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. Other translations, do not entertain an accusation against an elder except from 2 or 3 witnesses. So we got to be careful, kapatid, kung legitimate ba ang accusation ng isang tao because you are dealing somebody's reputation. Someone said reputation is a valuable commodity and it takes a lifetime to gain and it takes 5 minutes to lose one. Amen? Parang si Pastor Rob lang kausap ko, amen? Medyo tahimik tayo, lahat tayo sinasurgery ni Lord, no? Dahil lahat po tayo guilty. We make judgment based on outward appearance. Hindi po natin nakikita kung anong laman ng puso ng isang tao. Any accusation against a leader should not be automatically received. The accusation should be carefully verified by 2 or 3 witnesses. And then verse 20, those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. If leaders are in sin, it must be addressed forcefully with public rebuke to promote a fear of sin
among the leadership and the entire church. Now, why am I saying this? Look at verse 21. Ang sabi ni Paul kay Timothy, I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that you observe these things without prejudice, doing nothing with partiality. Huwag po tayo magtatangi. Ay, favorite ko to. Ito lang, mag-agree ako sa kanya. Oy, dahil close ko to. Paniniwalaan ko to. Hindi po natin nakikita ang laman ng puso, isip ng isang tao. That's why si Lord, sabi niya, I look at the heart. Man look on outward appearance. Pastors and leaders are not to show partiality. Sabi nga ni Mike Enriquez, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Matthew chapter 22 verse 16, sabi rito, and they sent to him their disciples with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are true and teach the way of God in truth, nor do you care about anyone, for you do not regard the person of men. Galatians chapter 3 verse 26 to 29. Ano sabi dito? For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put in on Christ, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you all one in Christ Jesus. And if you are Christ, then you are a brown seed and heirs according to the promise. That means pantay-pantay ang lahat sa paningin ng Panginoon. Romans chapter 2 verse 11, it says that God does not show favoritism, or for there is no partiality with God. Galatians chapter 2 verse 6. Ano sabi ron? Galatians chapter 2 verse, or Deuteronomy chapter 10 verse 17. Sabi ron, for the Lord your God is a God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality nor takes a bribe. Kapatid, ang bawat tao ay equal sa paningin ng Panginoon. God doesn't have favorites. So if I as a minister of God become respecter of person, then I am misrepresenting God. Kaya nga napakalagang maintindihan natin, kapatid, that God doesn't have favorites. Mahal niya ang bawat isa po sa atin. At dapat po natin sundan ang kanyang mga yapak. That we need to treat people regardless of their status in life. But if we show partiality, we commit sin and are convicted by the law as transgressor. You see, sabi sa scripture, the law of the Lord is perfect. But the problem, kapatid, man is rebellious, sinful. Sabi sa Psalm chapter 32 verse 1. Psalm 32 verse 1. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Kapatid, pasaway po tayo lahat. Pinanganak po tayong makasalanan. Rebellious. But you know what? The good news, kapatid, na mapalad daw na ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad ng Panginoon. At sabi ron, sin is covered. 1 Corinthians chapter 5 verse 21. Ano sabi ron? For he who made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Yan ang good news, kapatid.
Tayo po ay karapat dapat parusahan ng Panginoon, ibayubay sa krus ng Kalbaryo, pero ninais ng Diyos na ibaba ang kanyang sariling anak na mamatay sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, because there's no other way, kapatid, na mapatawad ang kasalanan natin maliban sa kamatayan ng Panginoong Yesus. Without shedding of the blood, there could be no forgiveness of sin. Kaya nga sabi ni Paul, if sin abound, grace abound more. Verse 10. Then sabi dito, verse 10, for whoever shall keep the whole law and stumble in one point, he is guilty of all. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. Now, if you do not commit adultery, but you do murder, you have become a transgressor of the law. Keep in context, kapatid. Partiality makes us a transgressor of the law. According sa verse 9, if you show partiality, you commit sin and are convicted by the law as transgressor. That means, kapatid, partiality is a sin, kagaya na sinabi ko kanina, putting as a category of adultery and murder. It is sin because it is contrary to the character and command of God. As James was telling us that if we do not commit murder and adultery, but we do partiality, we have become a transgressor of the law. You know what ang sabi ni Jesus? Minodified niya yung kautusan na ito. Nasabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 21 to 22, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders shall be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Dito pa lang, pinapatay na natin ang isang tao. 1 John chapter 3 verse 15. Ano sabi ron? Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. That means, kapatid, if you hate your brother or sister in Christ, you're not even going to heaven. Oh, it's very heavy yan, Pastor. Ganun, hindi ako makakapasok sa langit. Sabi sa scripture, walang murderer sa langit. And even sinabi sa Galatians chapter 5, yung the works of the flesh, at binanggit doon na hindi makaka-inherit ang kingdom, tapos binanggit ang mga listahan doon kasama ng murder. Wag po kayong magalit sa akin. Si John po ang sisihin ninyo. Si John po ang nagsulat nito, hindi ako. Nag-quote lang ako. Nasabi niya, if you hate your brother, you become a murderer. Lahat po tayo ay guilty, kapatid. We cross the line. We break His law. Romans chapter 3 verse 23, sabi rin, for all have sinned and fall short of the glory of God. And if it says sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Jump tayo sa chapter 7 verse 24, it says, oh wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I thank God through Jesus Christ our Lord. Why? Because chapter 8 verse 1, it says, now there is no condemnation for those who are in Christ. That means, hindi na po tayo hatulan, hindi na po tayo paparusahan ng Diyos. Bakit? Inatulan ng Diyos. God condemned His only begotten Son so that you and I will not be judged or condemned by God. You are precious in the sight of God, kapatid. You know what? Ang halaga na pagbili niya sa'yo, dugo. Binili niya tayo sa malaking halaga.
God so loved the world, very familiar na verse, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Then verse 12, sabi ron, so speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. Pansinin natin yung word na sabi ron, so speak. Tapos yung isang word sabi ron, so do. That's why yung pinakatema ng conference na ito is walk the talk. Na-share ni Pastor Fidel kanina that be doers of the word, not just hearers. Ibig sabihin, kung mangusap tayo ng mangusap, how, no matter how grounded you are in the scripture, kapatid, if we do not apply the word of God, kapatid, it is useless. Kaya napakalaga po ng application na ang conference na ito, hindi lang po tayo binibigyan ng additional information na magkaroon po tayo ng malalim na kaalaman sa Panginoon, pero pagbalik po natin sa ating mga church na pinagkatiwala po sa atin ng Diyos, that we are to apply the Word of God. Kaya nga sabi sa be doers of the Word. Then chapter 2, ang sabi ng verse 17, faith without deed is dead. John chapter 13, after na hugasan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disciples, yung last verse dun sa verse 13, sabi ron, you will be blessed if you, what? Do these things. Ibig sabihin, mayroong pagsasagawa, kapatid. Hindi lang puro knowledge, maraming mga kaalaman. Pero pagka tayo po'y nag-iisa na or kapag wala na nakakita sa atin, back to sin na. Hindi dapat. Ng ating lifestyle dapat ay makita sa ating pamumuhay. Not to be perfect. Lahat po tayo makasalanan. But we are perfected by God. Na shinare kanina, na think ni Pastor Litia tayo. So actions speak, kapatid, louder than words. Ayan ang kasabihan na madalas nating naririnig. Malakas po magsalita ang buhay. If my action or your action has to be governed by a respect and reverence for God towards my fellow brothers and sisters in the Lord, ito ay nagiging pagpapala. Then verse 13, last verse. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy, and mercy triumphs over judgment. One day, kapatid, we will stand in the day of judgment. For unbelievers, they will appear, or they will stand in the great white throne judgment na dinescribe sa Revelation chapter 22. That will be the final judgment for the wicked. But for us as believers, one day we will appear before the judgment seat of Christ. Hindi po tayo hatulan ng Panginoon. Sapagkat hinatulan ng Diyos ang kanyang sariling anak upang hindi na po tayo hatulan. It will be a time of examination and a time of reward. Jesus will inspect our works. Yung mga bagay, kapatid, na nagagawa na ginagawa natin sa sarili natin or maitaas tayo, kapatid, the Lord knows our hearts. Maaring maging okay tayo sa paningin ng ibang mga tao. But the question is, kamusta kaya ang paningin ng Diyos sa atin? See, if we want God to show mercy to us, we should be merciful to others by not showing favoritism. Jesus said, blessed are
merciful, for they shall be shown mercy. Very common yung familiar na yung word na mercy means simply not getting what we don't deserve. But other definition ng mercy which I like is that sabi, mercy is a proactive display of God's love to the guilty and the compassion that extended to those in need were guilty and the compassion that extended to those in need. Lahat po tayo kapatid ay guilty. We're in need. We're lawbreakers. But you know what? According to Romans chapter 5, but God demonstrated His own love for us while we were yet sinners. Christ died for us. Si Jesus po ay namatay, hindi po yung gumagawa po tayo ng mabuti. He died nung gumagawa po tayo ng masama. Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. Ano sabi ron? But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. 1 Timothy chapter 1, verse 3, 13 to 16, sabi ron, although I was formerly a blasphemer, persecutor, a violent man, but sabi ni Paul, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. So when you and I, kapatid, kapag po natanggap po natin ang mercy ni Lord, extend it to others. That help us others in a partial way. But if you say no to God's mercy, you will end up in God's justice. Mahirap. Ngayon pa lang po ay dapat po natin tanggapin ang habag at awa ng Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 16, ang sabi ron, let us come boldly to the throne of grace where, sabi ron, we might find mercy in times of what? In times of our need. We need His mercy, mga kapatid. At kailan po natin kailangan ng mercy ni Lord? His mercy is new when? Every morning. Ang battle ay araw-araw, kapatid. Sa isip, sa puso, sa pananalita. But the promise, sabi ron, that His mercy is new every morning. So show no partiality, but show mercy. Naalala ko po, ang tatay ko, he passed away last June. June 14, nagkaroon po ako ng opportunity na ma-sharean ko po ang tatay ko. And you know what, every time po na nag-share po ako ng gospel sa aking tatay, lagi po akong nire-reject. That means, dahil purong Katoliko po ang aking tatay, na kapag umuwi po yung galing Alaska, tapos uwi sa Pilipinas, diretso ka agad yun sa Quiapo. Ganon, masabi natin, yung, deboto ang aking tatay. Pero nung nakakaramdam na po siya, kapatid, ng panghihina sa katawan. By the way, nagkaroon po siya ng colon cancer and eventually naging bladder cancer, tapos chemotherapy. So pag uwi niya, ito lang, itong year, last June, mahina na po ang katawan niya. And lagi po akong nananalangin sa Panginoon, Lord, be merciful to my father. Maawa po kayo sa kanya. And you know, the first visit ko sa La Loma nang nandun ang aking tatay, I was able to share the gospel sa
sa aking tatay at hindi po ako nireject. Gustong-gustong pakinggan ng aking tatay yung mabuting balita na kay Kristo Jesus. And when I lead him in prayer, sumasabay ang aking tatay sa panalangin. Ang sabi ko sa kanya, tay, diniretso ko na tay, pagsisihan nyo na ang inyong mga kasalanan. Mahal po kayo ni Jesus. At ayaw ko po kayong hindi nakita sa langit. You know, sumabay po ang aking tatay sa panalangin. At habang ako binanalangin, 4 times na nagsalita ang aking tatay. Amen. 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 Then 4 times I prayed for him. Upo siya, nakahiga siya, lumuhod ako sa kanya, Lord, maraming salamat sapagkat alam ko, Lord, inordain mo ang araw na ito parang ang aking tatay ay maligtas. Sa kabila ng marami ng nagawa niyang kasalanan, I know, Lord, na tinanggap ka niya bilang kanyang Panginoon, kaibigan at tagapagligtas. Makalipas ang ilang araw, nung kami po dumalo sa Dumaguete Conference, then tumawag po ang aking nanay. Sabi niya, anak, patay na ang iyong tatay. And malungkot. Mahal na mahal ko po tatay ko. Na kahit maraming mga minsan di magandang nangyari. Alam niyo, ang tatay ko po, pag nakukulong ako, pinapiyansahan po ako ng tatay ko. Kapag kami mga kaaway ako, pinoprotektahan ako ng tatay ko. But I thank the Lord, He accepted Jesus. And I thank the Lord, Pastor Rick, he hugged me, and he said, I've been there well. When I heard the news that my father died, I was far away. And dama ko yung mercy ni Lord. Yun ang habag ng Panginoon. Hindi niya nais na mapahamak ang sinuman, kundi nais niya na maligtas ang lahat. Merciful si Lord, kapatid. I remember, last story, first Sunday service ko sa Calvary Chapel, Manila, sa Agora at that time, when Pastor Roger Scalise shared yung Luke chapter 18, hindi ko makakalimutan sapagkat unang Sunday kong pagdalo. Yung parable of the Pharisees at saka yung publikano. Nagmataas ang isa. And you know the story, mga kapatid, ang isa, sabi niya, have mercy on me. I'm a sinner. Dinadagukan niya ang kanyang sarili at hindi ko namamalayan, umiiyak na rin ako. Hindi ko mapigilan yung luha ko sapagkat at that time, sabi ko, Lord, napakarami kong kasalanan na nagawa. And yet you still love me, Lord. You still forgive me, Lord. Sabi ko, Lord, ayokong umiyak dito sa harapan ng maraming tao. Pero iyak ako na iyak. Damang-dama ko yung pag-ibig na pinatawad ako ng Diyos. Kaya hindi ko po makakalimutan yung mercy ni Lord. That's why James said, mercy triumphs over judgment. So be merciful, sabi ni Lord, for your heavenly Father is merciful. Amen. Father, we thank you so much, Lord, for your word. Salamat, Lord, sa inyong kahabagan. Ito'y laging bago tuwing umaga. Na kahit ano man po, Lord, yung mga nagawa po namin pagsalansang laban po sa inyo. And yet, Lord, you still love us. For your word said that we love you because you first love us. Thank you for your mercy, Lord. Thank you for your grace. Lord, it's all about you, Panginoon. Lagi po kaming pumapalya. Lagi po kaming pinanghihinaan. But we thank you, Lord, that your love is greater than our sins. So, Father, we thank you for your word.
and continue to bless my brethren, continue to minister to us, encourage us, continue to pour out your presence, knowing that your mercy is new every morning. In Jesus' name. Amen. Thank you po. Maraming salamat. Okay. Thank you so much, Pastor Well. Let's